Okay, so again mga kaibigan, magandang araw po sa inyo lahat. So gagawin ko lang ng tutorial video yung ating followers sa ating TikTok account mga kaibigan. Kasi actually sa TikTok ito nagtanong si Ma'am Daisy. Yan. Actually ipinost ko to sa aking page. Yan, dito sa ating Facebook page. Ayan. Nahihirapan po ako mag-shift ng gear from 2 to 3 sana, pero napupunta sa 5. Ayan, masaya pa si ma'am, no? Paano po mag-shift ng gear smoothly? Ito mga kaibigan, no? Tamang tama, manual transmission po yung ating kotse. So sana makatulong ito kay Ma'am Daisy para ma-resolve yung kanyang pag-shift ng gear. Anyway mga kaibigan, isa sa para smooth ang pag-shift natin ng mga gear, kailangan dyan ay nakapress ng sagad hanggang sa flooring yung clutch pedal natin para suwabe yung pagpasok na gear. Yan po ang inyong tatandaan. Every time na kayo po ay mag-shift ng gear, dapat nakasagad po ang pag-press hanggang sa flooring. Ngayon, punta tayo dito sa ating mga gear. So, ipapakita ko po sa inyo mga kaibigan kung paano nagkakamali muna. Ayan, tapos itatama natin para maiwasan po natin yung mga error sa pag-shift ng gear. Okay, so bakit nga ba pumapasok sa 5 or sa gear 1 instead na gear 3 ang pasok from gear 2? Okay, so ito po mga kaibigan yung ating gear, no? Sana nakikita natin. Medyo malabo pa. Okay, so anyway, ayan. Okay. So, pag kayo po ay nasa gear 2, alam ba, gear 1, ayan. Gear 1, tapos gear 2, ayan. Nasa gear 2 or segunda po tayo. Ito po yung mga scenario na kung saan nagkakamali tayo sa pag-shift. Siyempre, beginner ka, ngayon ka pa lamang nag-uumpisa mag-aral mag-drive, nandun po talaga, normal po yun na magkakamali kayo sa pag-shift ng gear. So, ito yung shift knob natin. Pagka hinawakan po natin yung ating gear, ayan, so syempre, kagaya na sinabi ko, nag-aaral ka pa lang. So, minsan, wala ka pang control sa pag-shift, sa paggalaw ng mga gear. Kaya minsan, pag tinulak mo yan from galing ng 2, possible na dumiretso ng 1 pag napalakas yung tulak mo. Kasi unang-una, syempre nakatingin ka sa harapan, kaya hindi mo makikita yung pag-shift. Kaya ang tendency dyan, pag tinulak mo siya, napalakas, babalik ng 1. So mali yung pasok instead na gear 3. So anong mangyayari sa makina? Mag-i-engine brake po yan. Ayan, mararamdaman nyo yan. Ngayon, ito naman yung scenario na from 2 papasok ng 5. Ayan, balik ko po ng gear 2. So again, nakahawak pa rin sa cambio. Ayan, syempre, doon nakatingin sa harapan. Kaya yung chance na nandun po yung nakaprone sa error. Ngayon, pag tulak niya, naibalik niya sa gitna. Ayan, so ngayon, nahahatak niya yung pakanan. At saka na itataas. Yan, akala mo gear 3 pero gear 5 pala kasi naihawi mo siya papunta sa kanan. So yun po yung mga senaryo na kung saan nagkakamali. Kasi po hinahawakan po natin siya ng buo. Yan po ang nagiging dahilan. Kaya po pag ikaw ay beginner ka pa lang, ngayon ka pa lang nag-uumpisa sa pag-aaral mag-drive, so wag po muna natin siyang hawakan ng buo. Kasi nga, wala pa yan sa control yung kamay mo. Sigurado yan, wala pa yan sa control. Kaya ang sinasuggest ko, lalong-lalo na sa mga estudyante ko na mga tinuturuan, alam nyo naman yan, kung napapanood nyo itong video na to, hindi ko po pinapahawakan ng buo yung shift knob, yung cambio natin. Kasi nga, nandun nakaprone yung chance na magkamali ka talaga sa pag-shift. Kasi kung titignan natin dito sa ating gear, from gear 2, ayan, balik ko po ng gear 2, no? Ayan. So, wag nyo siyang hawakan. Tong palm nyo, ayan, itulak nyo siya. Ayan, pitikin nyo lang mga kaibigan, kusa po siyang babalik sa center ng neutral. Ayan, pag napitik nyo po siya ng isa, ayan, 1 seconds, itulak nyo siya ng diretso. Ayan, sure ball po yan, hindi po kayo magkakamali. Kasi kusa po siyang bumabalik sa center. Ito po kasi yung neutral niya. Kung napapansin nyo po, ayan, na in between ng 3 at 4 ang neutral. Ito po yung pinakang guide natin. Yan po yung guide natin yan. Kaya kung mapapansin nyo,
Yan. Itong ano na to, itong shift knob na to, pansinin natin, pag dinala natin sa kaliwa, leftmost, tapos pag binitawan natin yan, bumabalik sa gitna. Ayan. Wala po siyang ibang binabalikan sa gitna. Kahit saan siya manggaling na gear, babalik at babalik siya ng gitna. Let's say gear 1. Ayan. Pagka binaba mo ng konti yan, ayan, bumabalik sa gitna. Ganun din pag gear 2. Ayan, balik ko ng gear 2. Ayan. Pag tinulak mo ng konti, babalik yung sa gitna. Ayan. Ganun din pag gear 3. Ayan. Pag pinitik mo ng konti, gitna po yan. Ayan. Ganun din sa 4. Pag tinaas mo ng konti, gitna po siya. Ayan. Ganun din sa 5. Pag binaba mo ng konti, pag binitawan mo yan, babalik sa gitna. Wala pong ibang binapalikan yan, kundi sa gitna. Kaya I suggest, kung ikaw ay nag-aaral pa lamang mag-aaral mag-drive, huwag mo siyang hahawakan ng buo kung intention mo na gear ay gear 3. Hahawakan mo siya ng buo pag intention mong mag-shift ng gear 1 at gear 2. Ayan. So from gear 1, kasi kailangan mo siyang dalhin pa kaliwa. Ayan. Kaya kailangan mo talaga siyang hawakan. Tapos itataas mo. Ayan, gear 1. Pag gear 2 naman po mga kaibigan, kailangan mo siyang ibaba ng diretsyo. Kaya kailangan mo talaga siyang hawakan. Ayan. So sa gear 3, ito na po yung naka-prone. Actually, madali lang i-shift ang gear 3. Pero nandun na nga yung pagkakamali pag hinawakan. Kaya wag nyo siyang hawakan. Yung palm lang, yung gitna ng palad nyo, tulak nyo lang siya. At kusa po siyang babalik ng gitna. Ayan, nakagitna na po siya. 1 second. Tapos idiretso nyo tulak para pumasok ng gear 3. So yun po ang gawin nyo mga kaibigan. Pag gear 3 ang intention yung i-shift, huwag nyo pong hawakan yung cambio, yung shift knob. Yung palad lang, yung gitna ng palad, itulak nyo lang ng konti para gumitna at isa pang tulak ng diretso. So yung mga kaibigan, sana po nakatulong sa inyo yung video na to, especially dun sa mga new drivers, sa mga beginners at sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. Abangan nyo po ang mga next video natin. Bye-bye!